ang iba't ibang nararanasang karahasan ng lahat ng kasarian. Ang karahasan sa kasarian ay isang malalim na suliraning panlipunan na nagaganap sa buong mundo. Ito ay tumutukoy sa isang uri ng karahasan na nauugnay sa kasarian ng isang tao at ang karaniwang biktima ay kababaihan, bata, kalalakihan at miyembro ng LGBT. Kasama dito ang pisikal, sexual, emosyonal at psikolohikal na pang-aabuso na nagdudulot ng pamatagalang epekto sa kalusugan at karapatan ng mga biktima. Ang karahasan sa kasarian o gender-based violence ay maaaring maranasan ni numan, anuman ang kanilang kasarian, edad, lahi o estado sa buhay. Ang gender-based violence ay hindi lamang nakatuon sa isang partikular na grupo at maaaring makaapekto kanino man. Ang mga uri ng karahasan sa kasarian. Ang pisikal na karahasan. Ito ay tumutukoy sa anumang uri ng pananakit o pisikal na pag-atake gaya ng pananampal, suntok, pagkakakulong o paggamit ng anumang bagay upang saktan ang biktima. Sexual na karahasan. Kasama rito ang panggagahasa, pangmomolestya at iba pang anyo ng sexual harassment o pagpilit sa isang tao na makipag-ugnayan sa sexual na aktibidad ng walang pahintulot. Psychological at emotional. Ito ay mga pananakit na hindi pisikal, bagkus ay pagpapahiya, pananakot, pang-aapi, pagsiselos at pagmamanipula. Ang epekto nito sa mental na kalusugan ng isang tao ay malalim at madalas na humahantong sa depresyon at pagkabahala. Pinansyal na karahasan. Ang ekonomikong karahasan ay tumutukoy sa pagkontrol sa pinansyal na yaman o ari-arian ng isang tao, tulad ng pag-aalis sa karapatan na kumita, pamamahala ng pera ng pamilya o pagkontrol sa paggamit ng ari-arian. At online at digital na karahasan. Ito ay tumutukoy sa mga akto ng pang-aabuso gamit ang teknolohiya gaya ng cyberbullying, pagpapakalat ng mga sensitibong larawan o video at paninirang puri sa social media. Ang karahasan sa kasarian ay may iba't ibang epekto sa kababaihan, kalalakihan at mga kasapi ng LGBT. Ang epekto sa kababaihan. Ayon sa United Nations, ang karahasan laban sa kababaihan ay anumang karahasang nauugat sa kasarian na humahantong sa pisikal, sexual o mental na pananakot o pagpapahirap sa kababaihan, kasama na ang pagbabanta at pagsikil sa kanilang kalayaan. Hindi lamang limitado sa pisikal na pang-aabuso ang karahasan laban sa kababaihan. Maaari rin itong maganap sa paraang verbal, sexual, psikolohikal, ekonomikal at online. Maraming kababaihan ang nakararanas ng iba't ibang anyo ng pang-aabuso na nagdudulot ng malalim na sugat sa kanilang pisikal at mental na kalusugan. Ang epekto sa kalalakihan. Bagamat mas kilala ang karahasan sa kasarian bilang isang isyong kinakaharap ng kababaihan, hindi rin ligtas ang kalalakihan sa ganitong uri ng karahasan. Ang kalalakihan ay maaari ring makaranas ng emosyonal, sexual at pisikal na pang-aabuso mula sa kanilang mga asawa o partner. Ang ganitong uri ng karahasan ay maaari magdulot ng depresyon, pagkabalisa at iba pang seryosong issue sa kalusugan ng isipan. Ang epekto sa LGBTQIA. Ang mga miyembro ng LGBT community ay madalas na nakakaranas ng mataas na antas ng diskriminasyon at karahasan. Ang mga transgender na individual ay mas malamang na makaranas ng karahasan sa publiko kumpara sa mga hindi transgender. Ang ganitong uri ng karahasan ay nagdudulot ng malalim na epekto sa mental at pisikal na kalusugan ng mga biktima, kabilang ang depresyon, anxiety at iba pang seryosong kondisyon. Ang iba't ibang nararanasang karahasan ng lahat ng kasarian.